another episode. Yo, 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 music. And I think it's much better, di ba? Rather than, kasi ngayon ginagawa namin remotely. Next, may studio na kayo Oo nga Yes. And we're Tapos may live, mga people. live performance. All right, Live let's na. do this shit. And we're live. Okay, sa mga listeners namin, I just want to say na before tayo magsimula, no, kasi syempre may mga bago tayong listeners. And I want to say na itong podcast namin it's basically me and my friend, and we try to hang out with other friends of ours regarding kung architecture ba sila or whatever, it doesn't matter, as long as basically itong podcast ito is purely like a hangout for fun for people like asking baka, why our podcast is named Architalks. Well, obviously, both of us are architecture people. We studied the same college, and then now we're working in abroad in the same office. And then because of this COVID-19 shit, Mao got bored. Really, really bored na, alam mo yun, kada week na lang dude, podcast tayo. Ako naman okay. Second week. Even though walang topic. Even though walang topic, dude, podcast tayo. Gawa tayo podcast, mga conspiracy, dami-dami. Okay. Hanggang sa third week, dude, gawa tayo podcast. Alright, fine. So anyway, that's it. Maliit na freestyle intro, ika nga. Well, anyway, today's podcast, we are joined by my former office mate, my first ever office mate, songwriter, musician, architect, Chai Chanko. Yeah, for the folks listening, kasi syempre, when you take architecture, you need to have 2 years training. So, Yes. then after that, you can take the training. board exam. And then after you take the board exam, then that's it. If you pass, then that's it. You're an architect, registered architect sa Pilipinas. Chai is one of my first ever office mate, like legit first ever office mate. And it's cool. Kasi kumbaga, pagpasok mo sa office, wala kang talaga alam. Kasi kumbaga, iba yung pinag-aralan mo, iba rin Yes. yung, iba yung talagang trabaho, di ba? Yeah. So, Iba yung matututunan mo talaga sa field. yeah, iba matutunan mo sa field. Sadly, ang ginawa ko sa office, most likely doon ako natuto mag presentation drawing, but not really sa field work Yeah, but Yep. Ikaw yung expertise mo siguro yung visualization ng mga projects. yeah, Yun. but not really kasi the first time na I went there, talagang wala talaga ako alam. Talaga? Wala. Oh, pero impress sa'yo yung boss natin. No. Madaling yung mga visual niya, sabi yung galing. Kahit No. ako nung nakita ko, wow, this iba to, ibang level. No, not really. Kami kasi nung nasa 2D kami lang Siya lang yung nasa 3D. Kumbaga yun? The reason why I think I remember what happened kasi nung time na naghahanap ako ng job after graduation, di syempre hanap ka ng work, right? So natural syempre meron tayong tinatawag mag-exam ka. So do sa office, so usually CAD exam, di ba? So Yes. and like I said, I don't know kung ito yung na-record nung previous podcast, but I think hindi to na-record. But I said during that time na I felt na napasa ko yung exam na yon, yung AutoCAD exam. Pero most of the time na, dismayado ka. Kasi syempre, akala ko, I did well. Kasi natapos mo naman Pero syempre, kumbaga, towards din, syempre, screening din yan. Pipiliin niya kung sinong talagang feel nila, di ba? And so, I think nakailang exam ako. Sino nun. ba nagpa-exam sa'yo nun? Hindi ako no? Kasi yung last mga huli kasi ako na yung nagpapa-exam Pero nung una, hindi pa Ako actually, sino na ang ba? tiningnan sa'yo dun, yung portfolio mo, sabi yan, lupit. Tsaka yung arrive ni, iba yung dating interview mo, iba yung naka-coat and tie pa. Sabi, okay to Hindi ko na maalala Wait, sino naka-coat and Naalala, tie? Sino naka-coat and tie? Ako. Si Mark, during interview. Sabi, okay bigatin. Bigatin. Wala kang kaalam-alam. Parang tulog lang ba? Kasi ganito lang yan. Okay, mabalik sa usapan na yun. So, syempre, ilang beses ako I think I tried to apply job like 3 times. 3 times I think ako nag-apply sa ibang company. And yun Pero nga, yun yung first mo, no? So baga, di naman ako nakuha. Tapos eventually, at one point, I think, di ko na alam kung saan lugar to I vaguely remember that. It's like parang starting lang yung company, bagong office lang talaga siya. So naghahanap talaga siya na baka, it's fine na mag-recruit sila ng fresh grad and whatever. And I remember during that time, syempre, CAD exam na naman. And I said, okay,
mabilis na yung exam, kaya ko to, dinatapos ko siya ahead of time pa nga. Pero syempre, di naman ako din nakuha. Kasi syempre, kasabay kong babae, obviously, number one, babae, and medyo, based sa pagkakaalala ko, syempre, kinda attractive. Number two, kaya siya na-hire. Kasi marunong siya mag 3D Max. Okay. So, dun time na yon sabi ko sa sarili ko, okay, fine. Sige, mag-aaral na ako ng 3D Max. Mag-aaral Kasi ka. dati, AutoCAD lang eh. And back in the day, syempre, pag student ka, yes, nagtuturo din naman ng AutoCAD sa school. Pero hindi naman natin Pero hindi mo sineseryoso yun eh. sinintindi. Kasi parang, Yes. syempre sa school, ano ko pa eh, parang drafting eh. Actually, kahit nung thesis ko nga, hindi ko naman di ginamit yung AutoCAD na yan eh. Freehand pa rin naman ako. Tsaka idealist ka pa eh. Parang sinasabi mo, CAD is parang magiging trend lang yan. Kailangan magaling ako talaga mag-design. Yes, Hindi ko that's right. kailangan ng... Yan din yung mentality ko nung pagka-graduate. So, after 2 years, nahirapan din ako maghanap ng trabaho. Eventually, nag-aral din ako ng CAD. No choice eh. Parang yun talaga yung requirements ng mga company. Yes. You know how to use CAD eh. Bago ka tanggapin. Kahit wait gaano ka lang. pagaling. Okay, Okay. go ahead now. Wait, may tanong ako sa inyo. Sino hindi nag-microcad? Walang makas. Lahat yan nag-microcad. Ako- Microcad, di ba? Hindi, sabi ko sa'yo, Mawa, Oo. ako hindi ako nag-microcad. Magna CAD ang kinuha ko. Sa harap ng FEU. Tama. Magna CAD yun. Pero nagpa-tutorial pa rin tayo, di ba? Pero alam mo, nag-microcad tayo, sponsor us. Ang tanong, buhay pa ba sila? Oo, buhay pa. Buhay pa Nasa ba? mall na Meron nga pa. sila eh. Oh, I see. Alright. Oo nga, tama. I remember. Meron nga sila mga sa mall. Oo, Pwede ka nga Mega magpasa Mall, ng resume tsaka- dun eh. Actually, may point din na nainganyo ako magturo sa AutoCAD, sa MicroCAD kasi nagkaroon ako ng parang invitation for interview. Nung nagpunta ako doon, parang nagulat pa sila, sino nagbigay sa'yo ng invitation? Sabi ko, may nag-email sa akin eh. Tapos, in-explain nila yung mga rules and regulations. So, iti-train ka nila. Tapos, pag natapos ka na i-train, katali ka sa kanila for 2 years. Magtuturo May ka for bond. 2 years. Wow. May band. Pero yung 2 years na yun, hindi yun days, by time. So, 8 hours ka lang every day, sabihin natin. So, madodoble, hindi lang 2 years yun. 2 years by hours yun. Equivalent. So, matatali ka, mahirapan ka rin. Then, saka I think, kasi ito lang naisip ko din, if ever na sabihin natin, okay, I don't know magkano yung offer nilang sahod. Pero Hindi rin syempre, ganun kalaki. kasi ang mangyayari dyan, syempre, enticing yun. Sabi, oh shit, may trabaho ako. Yes, So, yes. lalo na kung struggle ka maghanap ng work. Ang problema ngayon, kapag, I think, ganito, sa imagination, wala kasi ngayon, syempre, nagwo-work na tayo sa architecture firm. So, imagine that, mag-work ka as a instructor sa MicroCAD or MagnaCAD or whatever. Ang problema kasi doon, if you feel na sa office is routinable na yung job mo, mas routine pa yung sa MicroCAD. Ang Yes. gagawin mo, Oo. yun at yun lang. Puro sa gagawin, puro bungalow house. Wala ka talagang, hindi ka mag-grow. Yun lang yun. Yes. Oo. Tapos sabihin natin, I'll teach you, okay, ikaw magturo ka ng rendering, fine. So, syempre, ituturo mo yung pinaka-basic ng rendering. So, yun at yun ang tinuturo mo, hindi ka angat. Kasi I remember, iba right after na na-hire na ako doon sa doon sa office pala natin yun, no? Doon sa office natin, na-hire na ako, no? Tapos I remember during that time, syempre alam ko lang is very basic 3D rendering, so I know nothing about 3D, right? Only the basic doon sa panag-render tayo. Tapos I remember during that time, may hina yung amo natin noon na first time ever na gumagamit ng V-Ray. Siya yung nag-render Si Baldo. I forgot his name, but I remember. Surname lang natandaan ko Baldo. Ako di ko na maalala, but I remember noong time na hinire siya, di syempre dala-dala niya yung portfolio niya, di ba? Syempre very impressive kasi kumbaga, di ba I remember we chat with that guy and then he said, actually itong rendering hobby ko lang to. Down to earth naman, di ko alam kung ganun talaga siya or talagang I think he's really down to earth talaga. And I think he's a nice person kasi nga noong time na yon, di pinakita niya mga render niya. Isipin mo yung parang basic 3D max render lang plus Photoshop pero nagagawa niyang realistic yung render niya. I mean, during that time, amazed na talaga ako. Saan ko nagawa tong mga ganitong klaseng presentation na rendering? And then, I remember, nung hinire siya para gawin yung, I forgot the actual name ng project natin, pero it's a sport complex. Hindi ko makalimutan kasi mukhang mukha siyang crab na building. So, I remember that time, di syempre. Iligan nata yun. Iligan Gym. Oh. That's right. So, remember Saan yun? nung- Saan yun? hindi ko Yung na malala eh. Iligan na Sa Iligan Iligan City? City. Iligan City. Oh. Sa Iligan mismo sa bandang Mindanao, di ba?
Parang gano'n. Mm, Yun yung mga project namin, mga government government. Yun ang naabutan ko Naku, nun sa go. office na yun. establishment. Naku, government. Maasin Integral Bus Terminal ba yun? Ah, Parang yes, I remember. I PITX. also did Hindi that project. nagbabayad yan. Hindi, actually, nababayaran yung company namin through something, may mga nagfa-funds for the government. Tapos yung May nagfa-fund na kurakot pa yun ang rin. sisingil. Yun ang sisingil sa government. So kami, nababayaran kami. Ayun ang pagkaintindi ko. Pero Yun. totoo yun. Kasi yung Maasin Integral and Integrated Bus Terminal, dati hindi magkasya sa 20 by 30, 30 by 40 na papel. Yes. Naging 20 by 30 na lang. I remember. Ang kinukonstruct. Lumiit na lang. Lumiit. And balik tayo sa kwento ko lang bago ako mawala. I remember nung time na hindi Okay. nga, pinarender nga sa akin yun, di ba? Eh, syempre, di ba na ako marunong eh. So, baga, ang ginawa ko, elevation render nga lang eh. Tapos yung hinaya ng amo natin na nag-sideline job siya, ginamit niya V-Ray for the first time. Tapos talagang, kumbaga, no, during that time, it's already ultra-realistic sa atin eh. And that guy is nice because nakikita niya nag-struggle ako noon. Binigyan sa akin yung installer, "Beto pre, install mo to." And that's it. Kaya doon na nagbago yung style ko ng presentation. Ano ba? Sa kanya ka ba natutong mag-V-Ray? Kala Yeah. ko ikaw mismo nag-aral ng sarili mo noon. No, kasi during that time, walang may alam sa atin about V-Ray. Ang alam nila Yeah, si wala akong interest. ang alam niyo lang noong time na yon na ang sinishare niyo sa akin yung mental ray kasi noong time na yun, 'di ba, yung renderer niyo pangalan si Ray. So tinutukoy niya mental ray. Yun nga si Ray Baldo. Siya nga yun. No. Hindi siya yung nag-render nung particular project na sinasabi ko. May isa pa. May isa pa. Oo, kasi hindi niya rin niya alam yung V-Ray if I remember eh. Hindi niya alam. Okay. May isang dumating doon na siya, freelancer. Freelancer siya Oo, noon. yung sandali lang. Diba? Parang 3 months lang ata. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Yeah, pero yun nga. Tapos, Yung itsura niya mukhang seaman. hindi ko na maalala eh. Basta after that, na binigyan niya yung CD na nun, doon yung time talaga I learned it by myself. So, that's the time na I learned it. And I remember during that time, doon sa office natin, at one point, dumating tong si Ray, di ba? And nung dumating na siya doon sa office, within one day, I asked a lot of questions na kailangan ko matutunan sa Photoshop. Di mo mag-Photoshop noong time na yun eh. So I asked the really, really, really important questions sa Photoshop kung ano yung alam kong gagamitin kong feature. So within a day, I tried to learn it. And so far, I did manage naman I did manage to learn that program. So turns out well and good. I mean, fast forward to now, nandito na ako. So I think everything went out well, right? Yeah. Hindi ko pa malupit na ba mga gawa mo? Hindi ka naman nagpo-post niya sa sa Facebook eh. Of course, Bawal. you cannot post it. I will share it to you later, but I cannot post it online. Why? Sa Facebook. Siyempre, ano yan, yung mga mahirap na. Kahit Conspiracy. mga project, May conspiracy dyan. kahit na personal projects mo, yung mga, di ba may mga contest yan, mga yan, yung mga nagbi-visualization ng mga ganyan, Oh yeah, V-Ray, I send ko May sa mga mamaya. contest We recently joined actually, di ko alam na design competition pala yung ginagawa namin sa office eh. Kaya pala siya Oh. super rush. And I will send it to you later. Yeah, ay nako. Yan ang problema, rush. Oh, Ang sakit problem. sa ulo pag rush. Rush, tapos ang expected nila magic. Oh, You can finish it like that. What the hell, man? parang yung pag-decide mo pa lang ng mga lighting, tagal na. Tapos yes. pag render, Yes. tagal din. Minsan Imagine. iniwan mo pa nga atang nakabukas yung Yes. yung computer. Yeah, imagine how many hours and how many times na nagka-crash yung PC mo. Oo. Yun yung, alam mo, pinaka-nightmare sa lahat. For the folks who don't know, when you're doing rendering, it depends on your rendering program and your PC and kung gaano kalaki yung file nyo. And I really hate doing night scene rendering because, disclaimer, I'm not, as architecture, if you're an architecture student or you're an architect, you're working in an architecture firm, keep in mind na kapag gumagawa kayo ng perspective, iba ang, not really standard, but tayo mga architecture people, we actually like do rendering, but not to the point na parang animation Pixar shit, you know? And of course, syempre pinag-aralan mo how to draft, how to apply the building code and whatever. It's not about presentation. Presentation is, I always say this to other people. Presentation is just, or perspective rendering, it's just a tool, a part of your, your means to show the client kung ano yung design mo. Pero usually sa office naman, I mean, sa ibang client nga, makabigay ka lang ng simple SketchUp, maintindihan nila, masaya na sila eh. Actually, Diba? yes. Ang kasi nagiging problema ngayon, of course, nagiging competition ng inyong pag-render kayo, yung ultra-realistic na rendering, which is, kung ikaw ang firm mo is multimedia firm or graphic firm ka, graphic designer firm ka,
Oh, that's the different story. Kumbaga, yung mga gumagawa ng mga really parang high-end animation para lang i-present isang project, which is another different kind of firm yan. Which is, yun ang nagiging problem din lately sa office namin. I don't know if you experienced this, Kasi kung yung boss namin, syempre, he always demand things na to the point na, hey, you're demanding too, pero hindi mo pwedeng sabihin you're demanding too much, right? Kasi basically, mga boss talaga, they don't have any clue. So I remember we have this design competition before, and he kept insisting na gawin ko tong ganyan, gawin ko ganyan, yung mga 3D na, syempre ang tagal gawin nun, and ang talagang kung rendering time, talagang magdamagan. And we are trying to explain to him na kailangan mong bumili ng mas malakas sa PC. Siyempre, hindi niya maintindihan yun. Bakit kailangan bumili ng PC? Bago naman yung PC mo. Mahal-mahal pa niya. Hindi naman about the price Kumbaga, it's about ano yung sa loob ng PC mo. And kasi siyempre sa office, like I said, big company nga, di ba? So, they have their own like IT department, kung ano man yung department mag-handle ng bibili ng PC and whatever. And ang point is, kailangan ka pa humingi ng budget sa kanila do sa main office. Right? Eh, ang problem mo, syempre, magre-request ka ng budget. Tapos, ang tagal bago ma-approve. Meron kaming project na talagang ang tindi ng tight schedule ng time na yun Tapos ini-explain namin na kailangan talaga bumili tayo ng PC. Siyempre, hindi pa makikinig yung amo mo. Siyempre, ako, as a foreigner, of course, it's not easy to convince your boss na you need to buy this. And kahit ano explanation mo, hindi kanya papakinggan. Kahit na yung mga ka-office may kung taga Macau na mismo na nag-explain sa kanya, hindi pa rin niya nagigets. Hanggang to the point na yung time na yon, yung design competition, ang daming requirement. May effective, may animation, doon sa animation na yun, kailangan nag-outsource sila ng ng company to do the animation. Doon sa China. So, syempre, this is before the COVID-19 shit. So, punta silang China, Tapos doon nyo nakita yung media company na paano gumawa ng 3D. Na-amaze siya kasi siguro sa isang room, 20 PC. Ang lalakas pa, para lang mag-render, para lang gumawa ng animation. So, doon na niya na-realize na, kailangan pala ng PC. So, I managed to buy 2 PC that day. And you know what's funny dun sa boss ko? Syempre, talagang, alam mo talaga, mga amo talaga wala talagang alam-alam, Expected niya, malakas na yung PC mo, kaya mo nang tapusin lahat ng work mo. Tapos, eto pa yung matindi. Sabi niya sa akin, gusto mo bumili pa tayo ng 5 pang PC? Talagang di ko namatay. Sabi ko sa kanya, but I only have 2 hands, sir. To syempre lahat tatatawan na kasi syempre, imposible na kahit bilyan mo pa ako ng 20 PC, ako lang mag-isa gumagawa nun, Ikaw lang talaga mag-isa sa department mo. Yun nga, ito din nakakatawa kasi syempre mayabang yung amo ko At the first place, yung project na yun is a really big project na ayaw nga ibigay talaga sa amin, sa group namin. Kasi syempre may other syempre yung company namin, it's a big group all over the world. Actually, binibigay doon sa Hong Kong branch. Kasi sa Hong Kong branch is yun yung pinakamalaki, yun yung main, saka talagang kaya na gawin yung project na ginagawa namin during. Pero syempre, amo ko, yung ego niya, syempre, medyo pa siya, kilala siya rito. So that's what happened. So talagang pinilit niya talagang kunin yung trabaho na yun to the point na sabi niya, don't worry, meron kaming 3D department. 3D department is just me, man. The fuck? Kasi di may tawag ito, may leverage ka makahingi ng pang-department din na budget. No. yung nakakatakot dun, pre. Kasi alam mo yun, kapag nagiging ka ng budget, bumili ka na ng bagong PC, syempre expected niya, mas mabilis ka na. Hindi naman ganun yun diba? Hindi naman, kahit 20 PC pa yan, mag-isa ka na naman gumagawa Kumbaga, bibili siya in a sense na, finalizing production, rendering scenes, kaya ko nang gumawa ng 2 scenes a day or 3. It depends, right? Pero syempre, yung panimula, syempre, modeling. Ikaw lang wala naman tumutulong sa akin gumawa Mantakin mo yun, halos gawin ko yung buong site ng Macau. Almost map na ng Macau yun, Kasi the reason why naging ganun, syempre, may mga aerial shot ka, may mga aerial view. So, syempre, kung sasabihin ng boss ko, sa likod may bundok dyan, ba't walang bundok? Puta, model mo pa yung bundok, pre. pang movie pala. Kaya minsan nakikita mo, sometimes I post dun sa FB account ko. Makikita mo may mga pinupost mga bundok kasi may project na naman nakita yung bundok. No, natural, gagawin mo yung bundok. What the fuck, man? Grabe. Tapos syempre, samantalang naalala ko nung dati nung gumawa tayo ng sementeryo, parang 3 PC yata pinapagana nung boss natin noon Ay, wala pa ako noon, wala na ako noon sa office. Wala ka na. Ganun nang nangyari kasi gumawa siya ng site development plan ng sementeryo, parang 3 PC yata yung pinapagana kasi sobrang laki nga na nung area.
bagal na siya regenerate. Oo, So isang command dito sa kabila. nightmare yun kaya, not to mention kapag ayun na, naglagay ka ng maraming lighting, Diyos ko po. Tapos I Nako, remember during hindi, that time, ano lang yun, ang, sa development lang yun, 2D lines lang yun. oh, as Eh, sa 3D. oh, tapos ang malupit pa doon, I remember talagang, ang sabi pa, kailangan yung rendering mo 4K. Ha? 4K? Actually, meron ba nun? May ganun na rin sa rendering? Oo naman, kaya Yung naman yung 4K. result ko? Kaso, pag nag 4K ka, good luck. Double yung time ng rendering time. Pero nowadays, if you're not updated sa mga rendering tools ngayon, of course, for me, I'm not also updated, but ito lang yung ginagamit ko ngayon. Nowadays, marami ng rendering programs na mas mabilis pa sa V-Ray. Pero, kumbaga, in terms of realistic output ng isang rendering, V-Ray pa rin is still the best. So, The best pa nakita rin ko ng yung V-Ray. Pero, syempre, nowadays, sinasabi mo ata is Enscape, no? yung Enscape. Bilis nun, hours lang. Actually, May Enscape, workflow na rin. actually sa Enscape, when I'm doing, depende sa scene. Pero yung mga scene usually, sabihin natin, is small interior scenes sa V. Let's say, isang scene ng bedroom or ng living room. Kung sa V-Ray mo gagawin yan at lalagyan mo ng lighting, lalagyan mo ng lahat, one whole set. Sabihin natin, may mga, ano kayong ilalagay dyan. Usually, it will render like maybe 1 hour or less than an hour. Depende sa lakas ng PC mo and depende sa resolution. Pero ang kinaganda naman ng program na Enscape, kumbaga segundo lang, 18 seconds lang tapos na. Oh? Lalo na kung malakas ang PC mo. Pero Enscape is, yung base file niya is Revit o pwede ring Max. So far, ang base file na ginagamit ko is SketchUp. V-Ray. Kasi V-Ray, pwede SketchUp. Actually, yung Si V-Ray... Enscape nagagamit din yun? SketchUp? Yeah, Si Enscape? Yes. Okay. Enscape is okay, sorry for the listeners, medyo nawawala na kayo. We're talking about rendering program. Napunta tayo sa topic na yan. So anyway, so yung rendering Wala silang alam dyan. So yung rendering program na Enscape is actually it's fast. It's really fast, pero may mga downside. It's not perfect. Number one, if you notice, hindi siya magaling gumawa ng reflection. Oh, okay. So I remember we have this project na kailangan ng realistic reflection. So I need to go back to V-Ray. Pero there are things na hindi kayang gawin ng V-Ray. Like if you're doing, kasi naalala ko yung ginawa akong project sa dancing room. So may scene ako na, syempre the dancing room, syempre ballet and whatever. Mirrors. So you need to have mirror and mirror, right? So if you have a mirror na magkatabi, para hindi magkatabi siya, parang side by side na ganito, na naka-triangle, magkakaroon ka ng realistic na reflection. Kumbaga in real life, ganito talaga mangyayari sa reflection ng mirror. Pero kapag yung mirror mo ay nagtapat, mangyayari, magka-cancel out, magiging black. So imagine Imbis na infinity. hindi niya magagawing infinity effect. So sa pagdating mo sa Enscape, lalo na hindi niya kayang gawin. So, pero it's enough para pakita sa client, no? Yeah, Yung iba hindi naman tawag nito, hindi naman meticuloso na gusto ko niya ganito yung di ba? Ang nagiging na-render. ang nagiging problema diyan sa boss namin, sobrang meticuloso. Even sa drafting. Sa arte lang ng boss. Even sa lang ng boss yan. Even sa drafting, like for us, 'di ba? Alam ko ang practice sa Pilipinas, kunya gagawa ka ng stairs. Siyempre, minsan lalagay mo lang naman yung call-outs kung anong finish ng wall or para yung half-hatch wall. Ito yung hatch, ito yung pattern ng wall natin is tiles. Kalahati nun yung hatch mo, then you just say refer to ganito, 'di ba? Anong table man yun. Or with code. Pero matindi sa amin, boss namin, alam mo yung gawa namin, nagiging cartoons na. Tanong mo kay Mau, paano gumawa ng stairs? Kung tumira ako ng ng 2D drawings, nagmumukha siya na siyang comics. Ultimo hatches, kasi minsan kapag gumagawa kami ng elevation, alam mo, naglalagay talaga ako ng shadow, nagmumukha talaga siyang Really? Nagmumukha talaga siyang sa shadow? Nagiging comics na nga. Kasi actually ang answer dyan, gumamit kayo Revit. Hindi nga kasi nga ang nangyayari ang hirap gagawa ka sa Revit, di ba? Kung meron kang amo na alam mo yung parang babae, ang daming pabago-bago. Hindi ako inaano sa mga babae. Basta parang ganun siya, pabago-bago na isip. Grabe. Up to the last minute, no? Oh my God. 3 days bago ng submission, ang laki ng pagbabago. Meron pa kami, Mark, explain mo yung sa stairs. Yung hindi nila naintindihan yung chain reaction na pag binago mo ito, babaguhin ko yung lahat ng affected na Hindi nila yun ang problema, hindi nila kumbaga sa boss ko, it's easy to sketch. Gawin mo curve yung wall. Pero isipin mo, sa curve na yun, ang dami matatamaan. Diba? Detail drawing pa lang
Ito lang, Mark, yung malupit dito, ito yun na, may explain sa amin yung mga kasama namin yung check kahapon. So, nagpa-check lang naman kami kasi nagkaroon lang kami ng isang problema sa isang stairs. Isa lang yun. Isang pintuan nga lang eh. So, sige, okay, gawin namin, adjust lang namin. Alam mo nangyari, pina-check niya yung isang hagdan na yun. Pagka-check ng hagdan na yun, alam mo ang nabago. Buong floor plan. Actually, yung hagdanan, may papausog siyang wall, padadagdagan niya ng railing, tapos lalaki ang landing, as in nabago talaga lahat. May piling na ng ginagawa na yun. Ganun Biruin mo, ipiprint mo pa yun. Ganun katindi ang amo namin. Kaya sabi ko, ginagawa na yung construction. Oh. Papapalitan niya. China-challenge nga niya, explain mo nga yun, Mark, yung pagkakaano nung opisina natin. Nung ini-explain niya na china-challenge niya yung amo natin. Oo, ini-explain na niya na yun ay papiling na. Tsaka pag binago natin, ang daming babaguhin. So, syempre, amo namin, hindi kinig. Kasi alam mo, ang isip ng amo namin binabayaran naman kita Pero wala kayong parang sort of na parang project manager. Kasi usually pag ganyang changes, sige lang, go on, Chai. Usually, pag ganyang changes, pag ginawa yan, naipasa na yan sa engineer, sa contractor, o whatever, naipasa na, tapos biglang may changes na ganyan, parang addendum na yan. Sa next, na yan, mayroon kaming changes, batawagin nating revision 1.100 or something. Ibibigay yun sa tawag nito doon sa contractor with cloud na may sinasabi, ito yung changes dyan, ito yung mangyayari. Wala ba kayong gano'n? Walang ganun process? Ito yung matindi. Kasi yung aming project manager, he has no balls to say shit. Oo lang, di siya na oo. Yep. Kahit na... Yun lang. Yun ang pangit. Kasi kayo yung doon Yes. Well, kayo yung maiipit I'm telling you, talagang alam mo this companies, I'm sorry to say, hindi ko nababagati pa ng company namin, pero kung itong company namin is talagang pag-aari ng amo namin, and kasi syempre, yung amo namin is just a director, so may amo din siya. So I'm just saying na if ever this company is really owned by our boss, matagal nang wala tong company na to. Saka take note, sa company namin, recently within a week, 5 people left. O 5 people submit their resignation letter. Weekly. Tapos, 3 people already gone. Yeah, weekly Imagine that weekly, nawawalan tao. Oh, weekly. Pero weekly din ang hiring. Wala! Hindi din. Wala. Pero yung workload, same. Patay kayo dyan. Yung workload, halos parang sabi ko, putya, paano natin tatapusin to Kasi yung sa nakikita ko usually kasi nagiging problema dyan, lalong-lalo na pag hindi architect yung director or something, nagkakaroon ng problema sa project management yung sa time frame. Kasi lalo na hindi alam, sabihin natin, isang malaking bahay or sabihin high-end na bahay, gagawin ng isang architect yan, sabihin natin na for conceptualization, 1 week. Sila, yung mga nakikipag-usap, yung kung meron kayong department ng marketing o business development, ay pag-usap sa client, sasabihin nila, tatapusin namin yan 3 days. Yun ang problema. Hindi nila alam yung kung paano mag-work yung architect Yeah. Actually, kaya pagdating sa atin, 1 week? Sigurado ka. Yun nga amo namin wala talaga kalamalam. Tapos yun nga, you guys are using Revit, right? And yes, for the folks who don't know, PIM kami. Okay. For the folks na nakikinig and hopefully architecture student din kayo or working, so probably you will know that Revit. So Revit is like a 3D program that's mainly for, I think, it's construction / for construction. Hindi lang siya pan 3D. Mostly it's for accurate construction method na rin, tama, di ba? Yes. Something like that. Yes. Sa amin naman, we are forced to learn ArchiCAD. So basically it's like Revit. Yes, pares lang rin yan. Pero BIM software. Yeah. Pero ang point is, yung mga ganung klaseng program is even do sa lecture na pinapanood namin dun sa website, kasi may website that's called lynda.com, so you need to pay for it, and then you will have this bunch of lectures / sample files. Instruction dun sa website na yun, they're already saying that pag-aralan nyo muna yung project na gagamitan nyo ng program na to, kasi hindi lahat ng project is pwede sa program na to. So, kasi I think if you're gonna do that, kailangan ng PC mo sobrang lakas kung gagawa ka ng high-rise building. Kasi usually yung katulad sa ArchiCAD, ang sample niya is always mga 2-story house, most likely house. Kahit naman yung nagbebenta ng program na papunta sa office nyo para para benta kayo ng program na yun, is always ang sample niya ng house. Kasi let's be realistic. Yun lang yung capacity. Kasi yun lang talagang kaya lang gawin.
Ngayon, kung Yeah. force mo sa building, ibang usapan na yun. Saka kahit yung mismo isang office, he's trying to study the program. He's like saying na hindi to pang ArchiCAD na project. Kailangan sa atin talaga Revit kasi building tayo eh. Kasi mga housing projects sa Macau kasi, for the folks listening, pag sinabi mong public housing kasi, sa Pilipinas, pag sinabi mong public housing, automatic nasa isip mo, row house, right? Dito sa Macau, pag sinabi mong public housing, ang public housing dito sa Macau is high-rise building, number 1. Yes. Number 2, Parang kondo. parang condo. Ngayon iisipin mo, ano yung tsura ng public housing sa Macau? Pangit ba o maganda? Well, let me describe to you in a much more easier way for sa mga listener. Ang public housing sa Macau, pumunta ka ng Mall of Asia, tapos tingnan mo yung development na parang pang middle class housing ng mga high-rise building. Mas maganda pa yung public housing na Macau doon. Development, naku. Pwede ba tayo magsalita dito? Basta ako, tahimik ako. Basta tahimik ako. I-blip na lang natin yan. Ay, hindi, bala ka. Hindi, as a point of view ng architect, kasi nung bago pa yung development nila dun sa Santa Mesa, hindi ko na sasabihin yung project. Dempre, pagpasok ko kasama ko yung misis, naasar ako sa layout. Sabi ko, ba't ganito ang layout? Sabi ko, ba't dalawang pagpasok ko, magkabila CR? Yung unang room na CR. Sabi ko, bakit dalawa yung CR, sir? Sir, yung isa para sa master bedroom. Sabi, asan yung master bedroom? Sa other corner nung floor plan. So, sino gumawa nito? Mamira. Master bedroom. Lalabas ka ng master bedroom para puntahan mo yung master bedroom toilet. Napakakalokohan. Anyway, sana siguro, naisip ko lang dyan. Siguro yung amo di architect, di nag-aral ng architecture. Pero isang amo dyan, may isang amo dyan na walang alam. Kaya nga, naggagaling-galingan. Ay, hindi ko sinabing pero ang joke namin dyan sa mga ganyan, is probably an engineer who designed the floor plan. Naku, don't go there! Anyway, don't go there! Naku, wag ganun. Baka may magalit sa atin yun. it's a joke. Joke lang yun. But half meant true. Siko ng mga yan. Yun nga. Siguro nga, mas maganda pa yung tawag nito, condo ng public housing ng Macau kaysa doon. To tell you honestly, nag-try ako dyan sa kasi 'di ba syempre nung panahon nun is booming siya guys. Yung developer, nag-try ako diyan. Doon pa nga sa parang ang nila sa may Mall of Asia, yung house nila. Yes. Nag-try ako interview. Wala silang pa-exam. Diretso interview. Sinabihan pa naman ako, why should they hire you? Sabi ko, ha? Sabi ko, parang inaano ko, ano ba itong napasukan ko? Kasi hinugot lang ako ng barkada ko. Nag-trip lang kami, nag-apply lang kami. Sabi ko sana, parang gusto ko mag-building admin. Mag-try ba ng building admin? Wala, pagdating ko doon, parang inano ko doon ako sa mga building, gagawa ng mga magde-design ng building. Ang napasukan pala namin, alam niyo kung namimigay ng flyers. Kaya nagulat ako, paano yung skill set mo sa sales? Sales agent pala nung bibigay yung flyer, panalo sa job position no. Sabi ko, ang gusto ko sana maging building admin. So sales pala kami dinala po. Sabi kasi ito lang ang misconception sa mga sa mga ganyang mga kasi mag-ano sila ng tao, alam mo 'yon. Maglalagay sa magpo-post sila hiring, pag pumunta ka doon hindi mo alam kung ano yung a-applyan mo. Problema yun. Ibig sabihin, amateur din yung rin nila, yung human resource personnel nila. Hindi rin nila ginagawa. Baka bagong pasok nga lang din yun. Anyway, basta yun nga, regarding balik tayo dun sa sinabi mo, no? Sa Revit naman, hindi rin necessary na powerful siya eh. Kasi usually, pag ganyang kalalaking projects, ginagawa namin nasa server ng Autodesk. Bali, dun namin siya ginagawa. Wala sa PC namin. Meron kaming local file, pero yung central file ando dun sa Autodesk 360. So in other words, talaga. So you guys really pay for it monthly, right? Yes. Or yearly? Yearly. And millions ang ginagastos ng company for that. Okay, listen. For the folks na, again, mga folks na architecture student dyan, first of all, tayo kasi sa Pilipinas, sasanay tayong bumili ng pirated na CD sa Recto. So, bibili ka lang.
Let's be honest. Okay. This time, download natin sa torrent yung yung program na Ano yan. tayo ng Autodesk? Based on my experience talaga, alam mo ba nung araw, wala akong kaya idea kung gaano talaga kamahal ang AutoCAD. Kasi katulad dati, kahit sa office sa Pilipinas, kahit I think sa office din naman natin, hindi naman tayo gumagamit ng original na program eh. So I think, sabi ko, mura lang naman yung CD, 50 pesos lang eh, ganyan. Tapos yung time na I work dun sa second job ko after dun sa office natin, then I realized magkano ang isang original na 3D Max, isang original na CAD. Sabi ko, holy shit, aabot pala ito ng milyon. Milyon, grabe. Kaya nga parang pag ganyan, ang nangyayari, mas tinitipid nila yung human resource kaysa dun sa software resources eh. Kasi yun, parang fix ang Ngayon, titipirin ka. Yung mga workers, yung mga architects, instant coffee nila instead of coffee. At least nga may coffee. Tubig nga lang, pwede na eh. May tubig. Nagiging ganun yung huwag na natitipid sa tao, hindi yung software. Kasi software, actually, at the same time, binabayaran din kasi yung mga programmers. That's right. Kaya talagang nagiging milyonaryo sila, sila. Yung mga person like Bill Gates. Actually nga, yung yung AutoCAD ko sa computer ko dito sa Macau, pirated eh. Kasi alam mo ba, ganito sa office namin, syempre dahil nga malaking company nga kami, they wanted to use original program. So okay, fine. Gamit kami ng original CAD program. I'm just saying CAD because we are using a China version of AutoCAD, which is, it sucks ass, man. It sucks kasi mas mura ang ang licensing. Ang pangalan niyan? Ako, nagbanggit ka na naman! Di ba brand yan? Ay, bleep na natin, bro. Ngayon ko rin na It sucks ass, man. Madi-disclose tayo, pre. Meron dati nag-present sa office natin, NCAD ba yun? NCAD. Parang knock-off version ng AutoCAD. Yes, a lot of, dami. Anyway, itong ginagamit ng program na to is like, it's a piece of garbage talaga. Especially, kunyari, you're doing something, right? And all of a sudden, nag-crash yung mo, ang bilis siya mag-crash. Like, mag-hatch ka lang, magkamali ka ng hatch, nag-crash, di ba? And alam mo, masaklap dito. Pag, sabihin natin, nasa loob ka ng block ng ginagawa mong, kunyari, gumagawa ka ng, sabihin natin, door. Tapos yung door mo may design. So, sabihin natin, wood. Kailangan mo lagay wood hatch. Tapos kapag yung door na yon nag-crash yung program mo, di syempre may recovery, Na ang masaklap doon, pag nasa loob ka ng block, pagbukas mo ng file mo, burado na lahat ng file mo, matitira yung block lang ng, hindi pa block, taga-exploded pa eh. Kung matindi dyan, nagbablock ka, di ba? Alam mo yung sa hatch mo, galaw mo lang ng 25. Yung galaw mo, magka-crash na. Kaya nga sabi ko every time nagagawa ka ng hatching, or papasok ka sa block, mag-save ka muna. Naging aral sa akin yun, kasi minsan nagtatrabaho na ako with 3 hours na wala. Oh, shit. Bullshit na program yan. Ano pa yung mga yung mga system specification nasa i7 na mga ganun? Naka-laptop ba kayo o PC? Anong brand? Napakabilis ng PC namin. Ayoko mag-disclose. Okay, sige. Okay, sige, sabihin natin. Okay, Dell sponsor us. Dell. Kami rin naman, Dell din ang gamit namin. Dell. Sa Australian firm, preferred nila ang mga Dell. Actually, malakas siya. Pero sabi nga kasi, parang, ang sabi nga, parang yung software is already ahead ng 2 years, 5 years than the hardware. Kaya hindi nakakahabol. Yes, that's the point. Kasi ang katulad ng mga amo, diba? Siyempre alam nila, product name. Mahal yan. Mabilis yan. Pero pag sinilip mo talaga yung specs ng PC, sabi ko, my God, ito yung specs ng PC. Shit. Mas makakamura ka pa kung mag-build ka ng ng PC. Kaya nga yung rendering PC ko, at least yun, mabilis talaga kasi talaga ako yung pumili. Sabi ko, kunin natin graphic. Kami na pumili. Saka yun, hindi kasama sa budget ng office initially. Noong time na yun. Kaya mas stable yung PC ko kumpara sa kana. Ilang kayo sa office nyo? Bali, ilan daw tayo sa office. Okay, bali kami sa office, fluctuating. Minsan marami, minsan konti. Sa department ni Mau, 5. Sa department ni Mark, isa lang. Minsan marami kami, minsan kukonti. Alam mo yun, minsan okay lang. Tapos, yun nga, kada bago, syempre, sa'yo lalapit kasi kayo matagal, kayo tatanungin.
Tapos So, yun yun yung yung may discrimination. mali din yun. Hindi ko naman sinasabing mali. Parang hindi siya magandang strategy pag ganyan. Kasi pag parating bago yung tao, parating bibigyan mo siya ng time para pag-aralan yung standards nyo eh. Yeah. Yun yung actually, akala kasi nung ibang manager na sige, para makatipid tayo, alisin natin to. Hindi nila alam, mas parang nagkakaroon pa sila ng parang tawag nito, yung mas nalulugi. Yes. Kasi dahil nga yung alam nung tao na yun, inalis nila, nadadala. Mhm. Yun yung asset na hindi nila nabibilang eh. Pero akala nila walang effect sa company. Actually, malaki. Yes, tama ka. Hindi kasi ganito lang yan, no? Ang problema lang kasi sa amin, yung sinasabi mong standard, hanggang ngayon, ilang Wala. taon na kami dyan sa kumpanya yan, hindi namin alam ang standard. Walang Lagi nilang standard. sinasabi, this is the standard, this is the standard. Ha? Ano pa dito? Kasi, pabago-bago yung standards. Susundin mo yung gagawin nila. Pag mali doon sa isa, hindi ay ng standard. Ito yung standard ko. Ha? Ngayon, minsan nakakabuisit na yung standard na Kasi yun. alam mo Kasi, sa ang alam company ko kasi lang, namin, Walang documented na may standard. interject lang kita Mawa. Sa company namin kasi Sige, ganito, depende sa puso ng amo namin yan. Depende sa mood niya. Standard. Yung standard. Kasi alam mo yung totoo lang, pag binuksan nga namin yan, yung mga lumang mga files or kahit yung file na galing sa Hong Kong branch, ang sisimple lang ng drawing. Sa amin yung naging complicated na drawing na tipong hindi naman kailangan. Nagiging sobra-sobra na. In other words, wala kami talagang standard. Kahit, di naman kahit sa government, kung ano yung required standard Above drawings kami or sa requirement ng wala government, pa nagda-drafting. Ganito kasi Mm. kapag may dumarating sa aming mga drawing, pag titingnan mo, parang ganito lang sila mag-drawing? Samantalang kami, grabe kami, kung makita mo, gumawa kami ng plano, elevation section, grabe. Sobrang detalyado na. Kasi ang lumalabas kasi ang style, unnecessary things na Parang kasi, isipin mo na lang ganito. Nagti-3D si Mark, tapos ginawa niyang elevation. Ganun kami gumawa ng elevation. Kumbaga yung gawa lang ni Mark nagiging black and white lang. Yun lang. tsaka orthography. in other words, kasi ang nagiging style ngayon kasi doon sa office namin, all of a sudden para ka naging interior designing firm. Kasi yung second ganun company lumalabas. na nag-work ako right after nung sa atin ang style ng drafting doon sa office na yun kasi, kumbaga yung drafting niya parang rendering na. Kumbaga kasi interior designing so kailangan i-drawing mo yung yung carpet, to drawing mo yung tiles, talagang kompleto, talagang ang bibigat pa ng file. Oh, yun ang all of a sudden yun yung nangyari kasi dahil sa aming former office mate na ka-office mate ko doon sa second company na nagwo-work siya dito. Anyway, he's already not working here in sa company na to. So, kumbaga siguro nung time na yun, in-apply niya yung style doon sa company namin, which is interior designing firm. And I think what happened was when he did that style of drafting, natuwa yung amo namin. All of a sudden, yun yung naging standard, yun yung naging law. Pambira. Oh, sabi niya siguro ganito, ito ang standard natin. That's what happened. Mark, may tanong lang ako yan. Okay. Alam mo, na-awkwardan talaga ako sa pangalan mo, pre. Bakit? Okay, go on, Mau. Ikaw ang magsabi, Mark. Sabihin ko sa'yo alam mo bakit awkward yung pangalan mo? Kasi pangalan ng wife niya, Chai din eh. Ganon? Hindi kasi derive yan sa Chinese name ko eh. Kasi problema niya, baka mapasabi ako na I love you sa'yo. Minsan pag sinasabi ko yung pangalan ng asawa ko, Chai, I love you. Wag ka lang mag-follow back pa. Baka, alam mo na. Malambot puso ko. Anong lobang sa bok? Naku, long hair pa naman ako. Actually, paras ka na length ng hair. Kasi alamin din siya. Buti na lang, wala siyang ganito. Yun lang. Pero, ba iba tayo, Chai? Kumusta ka nga pala overall ngayon sa nangyayaring pandemic dito sa Ako, high risk ako eh. Kasi nung December, nagka-heart attack ako. Wow, alright. So, heart attack ako. Serious, man. Naalala ko pa noon, nag-perform pa kami sa office. Tumugtog pa kami. Then pag uwi ko, sakit ng dibdib ko. Tapos kinabukasan, punta ako ng hospital. Sabi sa akin, "Sir, ikaw lang ba mag-isa pumunta dito?" Kasi nahihilo yung misis ko. Ako lang nag-drive papunta ng hospital. Heart attack na kayo, sir. Grabe. Wait, paano ka na? Kasi What do you mean? sakit yung chest, may chest pain. Sabi, hindi ko ma-explain yung chest pain. Tapos pinapawisan ako. Unang kasi usually mahihilig ako maglakad from office hanggang dun sa EDSA. Regular yun for 6 years. Pag umuwi ako, ganyan, morning, mula EDSA, papuntang office. And then sa pag-uwian, ganun din.
regular yon, wala akong mintes. Kumbaga, hindi ko iniinda. Nung December, siguro second week ng December, Monday pa lang, sabi ko, ba't parang hirap na hirap ako maglakad? Hindi naman to usual. Tapos nung pagdating nung Friday, yun nga, may party kami, tumugtog pa kami. Nung umuwi ako, sabi ko, iba na. Kasi pati yung left arm ko, masakit na. Ayun, edi natulog muna ako, nawala. Kinabukasan nung Saturday, naglaro pa ako PlayStation. Sabi ko, pahinga lang to, kailangan ko lang mag-relax. PlayStation. Tapos pagdating ng gabi, iba na naman, sakit na naman. Pag dumating yung misis ko galing Divisoria, hindi ako makakilo, silong-ilo, natulog siya. Sabi ko, sweetie, kailangan kong pumunta sa hospital, iba na to. Hindi ako makadrive. Hindi ginawa ko, ako nag-drive, punta ng hospital. Pagdating ko doon, sabing ganun, sir, yun nga, sabi, kailan ba mag-isa? Kasi may heart attack kayo, yung troponin I nyo, which is yun yung chemical na pinuproduce ng puso mo pag nagkaka-heart attack ka. Yung level sa akin is 100 times. Gulat na gulat sila. Dapat ang heart attack nun is 4 times lang. Sa akin is more than that, 100 times. Kaya nagugulat sila kung bakit pa ako nakapag-drive. Yeah, ito lang Hindi mo pa time. Yun lang yun, man. Yeah, maging serious ng Tano kasi alam mo meron kasi kaming kasamaan yung Mark na di namin alam kung ano talaga yung Cost. Yung kanyang cost nung nangyari sa kanya. First nag-numb yun dito daw niya. I don't know kasi 'di ba ay yata yung sign ng stroke or something. Stroke Nag-numb. yun, yes. Excuse me na, for the folks who listening, Mau is talking about nag-numb yung lips. Kasi audio tayo, Mau eh. Sorry. Nag-numb yung lips niya. Biglang sumakit yung batok niya. Then after that, yumuko siya. Sabi ko, dude, wag kang yumuko kasi syempre nahihilo ka eh. Tapos the next na pag ganun niya, boom, bigla na lang siya nanginig. Oh shit. Tapos dumaan si Mark, nagpapanik na kami. Tapos yun, napahiga na lang siya, di na namin alam gagawin. Yung pala na pumutok na pala yung mga ugat. Aneurysm na. Aneurysm na. Kaya alam mo yun, parang kasi din siya, high blood din siya, pre. Stress yun, pre. Pag ganyan. Kasi pag high blood ka, dapat pala, hindi rin lang sa kinakain eh. Kahit na kumain ka ng vegetable, kung hindi ka nagpapahinga, hindi ka natutulog, wala, talagang mag-elevate din yung ano mo. Natakot naman ako dyan, 6 hours na pa natutulog araw-araw. Totoo yan, Brad. Tingin ko, factor din yung kung bakit ako na heart attack. Kasi, atira ako sa Las Piñas, travel time ko papuntang office is 3 hours. So, kailangan ko gumising ng 3:30 in the morning para may active ko yung anak ko, tapos mag-iwalay kami ng misis ko dun sa school, tapos kanya-kanyang office na. Dadating ako ng office 7. Para magawa ko yung kailangan kong gumising ng 3:30 a.m. sa umaga. Wow. Tapos pag uwi pagdating ko dadating kami naman ng bahay 8 na. So usually ang sleep ko, hindi ka naman makakatulog ng 8 pagdating mo, 'di ba? Magluluto ka pa, magdi-dinner pa kayo, mag-uusap pa kayo, then tulog ko 10 na. So, kulang talaga sa oras. Kaya malaking factor yung dapat nag-relax. Yun nga yung sinasabi ng doktor ko bago ako magka-heart attack eh. Kasi hypertensive na rin ako noon eh. Ang sabi sa akin, you have to find time to relax. Huwag mo masyadong intindihin yung company mo. Kasi once na nagkasakit ka, they will just drop you like a hot potato. Wala na silang pakialam sa'yo pag hindi ka nila pakinabangan. Which is somehow true. Yeah. Pero minsan na ko rin, parang yung kinuha nating course, prone siya sa ganyang sakit. Yes, stress. No? So, yung stress niya, paano ba naman? Napaka-prone. Tapos, ayun pa yung papagalitan ka pa ng amo mong... Oo nga, kaya... yung may stressin ka pa dahil sa mga deficiency mo sa time, sa bakit kang aga mo bakit pag nasa office ka, may time ka pang nag-YouTube. Okay, ganun. Ganito lang yan, no? Buti nga YouTube kaysa Pornhub eh. pag nakita ka na nagpo-Pornhub sa office, ba't ka nanonood ng porn dito? Sir, kasi pagdating ko sa bahay, pagod na misis ko tapos pagod din ako dito na lang ako maikaraos. Speaking of Pornhub, before wala pang Pornhub, di ba? Nasa Philippines ako noon. So, Pilipinas. So, alam mo yon, meron ako isa dong malibog na engineer. Alam mo yun, structural engineer siya. Taga Rizal pa siya, taga Rizal. So, may punto. So, doon siya sa computer ko. Nilapitan ako. Sabi niya sa akin, "Aba Mau, meron ka ba diyang bold?" Sabi ko, meron sir. Ito, nasa folder ko. Ko sa folder. Sabi ko, sir, ipi-play mo lang yan. Tapos mag-yosi lang ako sa labas. Doon nag-yosi kami. Yosi kami kasama ko. Nanonood siya. Di siya marunong di siya marunong mag-computer. Kasi talaga lang siya. Mag-compute lang siya by hands. Hindi niya alam, wala siyang alam.
Hawak lang niya yung mouse, tinuruan ko lang siya, pause, play, forward. Yun lang. Hindi siya marunong mag-close. Dumaan yung architect namin. Alam mo yung itsura niya? Alam mo yung parang siya nag-froze, tapos tumingin sa architect namin. So, pag nanonood siya ng bold, sabi niya, I don't give a fuck, okay lang yan. alam mo yung, ito lang yung parang kapag yung, alam mo yung nahuli ka na, tapos di mo na alam gagawin mo eh. So, bakit? Nahuli mo na ako, tuloy, diretso ko na to. Speaking of that, may kukwento ako sa dati nating office chai. Remember back in the day na medyo matagal na ako dito, I think almost a year, or kasi di ako nagtagal sa office natin ng a year or a year. But anyway, nalala mo yung time na dumating yung amo natin, yung kanyang PC is may sira yung PC niya or hindi nag-on or something. And remember, we have this intern, I forgot his name, pero yung intern natin is magaling sa computer. So, marunong siya sa computer, mag-ayos ng computer. And to cut it short, ano siya? Techie. IT nga siya, kung tutuusin eh. Kaya lang siya pumunta sa office natin para lang matutong mag-CAD. So, I remember that time, syempre, dinala ng boss natin yung PC niya, no? Pagkatapos by the way guys, sabihin ko lang sa inyo, yung boss namin is both nakalog and at the same time nakainis. Yun na-recall ko sa amo namin. Mayabang din to. Mayabang din. So anyway, dala-dala niya yung PC niya, no? Tapos sabi niya, pakiayos na itong PC ko. Di, syempre, buong maghapon, inaayos yung intern natin eh. Tapos yung naayos yung intern natin, oh sir, ayos na yung PC. Ganun ba? Okay. Tapos naalala ko pa, sabi ng boss natin, guys, by the way, may mga porno dyan, ano? Copyin niyo lang yung porn. Alam mo yun? Tapos sabi ko, fuck! Yeah, sabi ko, okay. At this point, you're a cool boss. So, alam mo yun, kinabukasan, dala ko ng mga blank DVD. I burned that shit, man. Binibigyan ako ng may CD. Nakalagay Lost and Found. Ay, ang alam ko, Lost and Found is parang compilation mga new wave songs. May hilig din sa new wave. Kung sa pinlay kong ganun, Lost and Found. Pagtingin ko sa ibang Lost and Found. Up to this point, I think sa akin pa yung mga CD. I remember, ang nilagay ko pa nga ron, Office Who-Who's. I remember during that time, pag tinatanong ko, ano yan? Tapos sabihin ko sa mga friends ko, it's a 40 gig of happiness. Kaya lang, no? Ask ko lang kayo, na-try nyo bang magpa-download? Diba, meron tayong mga cellphone dati na, yung ano lang, yung, syempre, parang VJ pa lang yata yung video nun. Yung pupunta ka ng tutuban, magpapalagay ka ng bold. Na-try nyo ba yun? Hindi. Kasi ganito kami. Magpa-download ka. Ganito kasi yun. Andun kami sa tutuban. Kami nung barkada ko. Punta kami, sabi niya, tara, punta tayo sa papadownload ako ng bold. Hindi ko naman alam pala, magpa-download ng bold, kala ko tago. Man, open siya! Talagang alam mo dumadaan sa likod mo. Ano na ba? Sir, ito ba gusto mo to, sir? Tingnan mo to, bagong scandal to, sir. Ito to, piplay ko, sir, ha? Okay, man, gusto mo yan, sir? Sige, papasok ko na sa ano mo, ha? Sa ano mo, sa CP mo. Ano ba, Nokia yun na pwede kang maglagay ng mga yung mga maliliit na file? I know that, Vodafone or something like that. Imagine, pre, bold. Dinadaanan kami ng mga tao. Ako nga nakatalikod na, alam mo yung, nahiya ako, pero yung barkada ko talaga, bagong scandal ba yan? Sige, lagyan mo sa phone ko. Namimili sila. Di ba, alam mo, di ba, usually pag nagpapagawa ng mga nagpapagawa ng phone, di ba? Ganun yung setup. So, pag nanonood sila. ang naalala ko pa doon, yung tayo college pa, yung sa Recto. Yung mga Bombay, mga DVD bold yun. Tapos minsan nanay, manang yung nagtitinda. Nalagay sa bilao. May matindi. Ang matindi pa ron, di ako yung bumili I think may barkada ang bumili ng CD kasi ganda ng cover eh. Binili niya. Uy, ang ganda ng babae. Puta, pag-play namin, sabi, unang scene, lalaki. Nasa beach, nakaubad. Alright. So, sabi ko, malinaw naman. So, let's see ano mangyari. Siyempre, curious ka eh. Kata-kata, may konti. May nagja-jogging na lalaki. Maskulado rin. Okay. So, sabi ko, I'm waiting na may lumabas na babaeng mayroong gigantic fake tits or whatever. May konti. Yung lalaki, pumatong sa lalaki. What the fuck, man? Puta, pre. Meron din ako experience niyan, pre. Experience din ako niyan. Okay. Di nagbabrowse ako. Nagbabrowse ako doon sa phone ng barkada ko. Di titingnan ko kasi manonood nga ako ng bold. So pagtingin ko, M2M. Sabi ko to M2M. Kala ko yung singer. Pucha, pag-play ko, alam mo yung etos na pumasok agad sa pati ko, ano to? Sabi ko, dalawang lalaki. Alam mo yung
kapag pag nakapanood ka pala ng ganun, alam mo yung magpapanik ka na hindi mo alam kung nasaan ang cancel button. Yes. Kasi syempre keypad sa amin, di ba? Parang gusto mo na lang iba to. Parang nagkaroon ako ng 3-second glimpse ng man-to-man. Kaya alam mo, sa totoo lang, ang M2M, na ano na ako dyan, kapag nakita ko na M2M, natatakot na ako. May trauma na ako dyan. I remember yung Kaya mga... ko singer. Yeah, kasi yung Ang mga... experience ko naman dyan sa mga fake na ganyan, ang sabi sa akin, may nagbigay sa akin ng CD, pre, maganda yan. Pre, ibang klase yan. Siyempre iniisip ko, porn nga, grabe yan, lupit niyan, pre. Di ako naman, sige, talaga. Pinanood ko ngayon, sa pagtingin ko, mga nakaubad nga, mga aborigines naman pala, documentary. Pisit. Gago. Docu pala, yung nagpapahit pa ng play sa katawan. Pisit. Sirao. Kalokohan niyo po. Ine-expect ko, ba't yung lupitan? Pagtingin ko, papirag. Lang yata mga to. Nabiktima ako, Pero alam ko naman, each of us naman siguro nabiktima tayo ng mga ganyan. Oo. Sa sobrang sobrang libog o sobrang curious natin sa mga Curious lang yan, pre. sa mga bagay pag nakakita ka ng CD ball kaya to. Every time pag nakita ng CD, automatic isip nyo. Yung CD na di ba CD na walang pangalan. Ball kaya to. Yun na yun yung senyales. Ball kaya to. May nakasulat na X. May letter na maliit X. Natandaan ko dati nung kami nila Mark. Ewan ko kung nasan yung CD na yun Meron doon isang CD na galing sa akin na may kamukha ng classmate namin. Oh yes, I remember that CD. Alam mo, di na bumalik sa akin. Nagpasapasahan namin yun. Hanggang nakasan CD ko. Di ko alam na kaya nun eh. Tatanungin mo. Oo, kasi ganito yun, pre. Kasi yung babae dun sa ano na yun. Actually, this is funny Yung babae dun sa CD na yun, kamukha ng isa sa classmate. Tapos yung lalaki, kamukha ng professor namin. So, sabi ko, pero I think it's a Japanese AV video, if I'm not mistaken. Pero alam mo yun, to the point na syempre it's only dun sa group lang naman ng friends namin yan. Hindi ko na ini-name and I will never name anyone. But you know who you are, guys. Kilala nyo kung sino kayo. Kilala nyo na yung sino kayo. Basta I remember that day, sabi ko, ito, kamukha classmate natin. Pinanood mo sa classmate namin, Sabi niya, Tapos kinabukasan, pre, hindi ko matingnan yung classmate natin ng harap-harapan, pre, kasi nakikita ko. Talaga? Crush pa ng yun. Kaibigan din namin sa college. Oo. Crush niya talaga. Patay talaga siya. Nabigyan niyo ba yun? Yeah, pero hindi niya pinanood. Hindi niya alam yun, pre. Hindi niya alam. Okay. Hindi niya alam. Kasi yung classmate natin yun, magaling ba mag-drawing yan? Magaling, magaling mag-drawing yun. Saka na to mention, siya. It's a good boy. Siya yung, alam mo yung isa sa mga good student, ika nga. Tayo lang naman yung mga tarantadong student. Speaking of college days, pinag-usapan na natin porn, I remember during nung first year ko sa college, I remember I have this classmate, Matagal, nare-recall ko lang, nalala ko na I was inadvertently invited to an orgy. Oh! Pero of course, during that time, syempre, bata pa syempre, fresh grad. So sabi ko, Tapos parang syempre, ako naman, time din naman ako. Tapos yun, hindi syempre, I sort of declined. Pero pag naiisip ko, sabi ko, sana sinubukan ko yun para may kwento din ako. Ano kaya feeling nun? Sa college lang talaga ako nagkaroon ng mga experience na ganito kasi nanggaling kasi ako Chinese school So, syempre, dun sa school namin, private Chinese school. So, it's like, masyado kami yung pampered sa school na yun. Kaya pagdating ko nung college, grabe, sabi ko sa'yo, talagang ibang mundo for me. Culture shock ako nun I don't know about you, Chad, kung saan ka nag-aaral nung time na yun. Pero sa akin, grabe, pagdating ko lang ng college, sabi ko. PUP ako college. Saan sa may Santa Mesa? Santa Mesa, So, ang experience namin, yung mga aktivista, mga ganyan. Pero hindi naman ako sumasali. Pero may attitude. May attitude naman din ako ng aktivista. Pero hindi lang talaga, kumbaga, depende rin sa ideology mo. Kaya hindi ako sumasali. Hindi naman lahat na, kumbaga, okay, sige, mag-rally kayo. Ako, hindi ko trip mag-rally. Yeah, ang tawag doon, aktivista. Ngayon, ang tawag yun sa mga trolls. Trolls. Sa mga sa mga papasok ng college, huwag kayong ma-pressure na pumasok sa frat. Kasi, ewan ko, China, gano'n ka ba? May frat ka ba? Wala. Kasi sa PUP, hindi masyadong ang mga frat. Ang mas doon, matunog yung mga League of Filipino Student, mga ganun. Kasi kami nung... Mga longgo. Kasi ewan ko, kasi may nag-ano sa amin dati, mga frat na yan kapag first year ka.
'Di ba Mark? May Mm. lumalapit sa mga ganyan frat. Kaya sabi ko kay kay Mark, gawa na lang tayo ng sariling frat, 'di ba? Mm. Tapos sabi niya, "Oh, sige frat." Prating gutom. Hindi kami sumali ng kahit anong frat kasi Oo, ako hindi naman hindi. kasi kumbaga kasi nakikita namin ng frat parang lang yun, parang gangster lang parang alam mo yun, matapang lang sila pag marami. Marami, yes. Oo, kung mag one on one na lang kaya tayo, wala ng problema kung matapang ka mag one on one tayo. Wag mong i-ano yung 'di ba, yung mga kasama. Di sila Oo. tropahan sa totoo lang. Pero depende yata sa school. May school na tingin nila sa frat is parang Oo. sa Hogwarts. You belong to the house of House of Tao Oo. Gama. Parang Hindi ko ganun. naman dinidisclose yung mga yon, yung mga Taogama, mga Sige, gusto niyo naman yan pero syempre sa mga nasa inyo naman talaga yon kasi ako graduate talaga ako ng ng Yes. parating gutom lang ang Gutom ko. lang. Prating gutom, prating Parating Naalala ko yung pinag-usapan niyo yung mga fishball sa oh yeah, yung sa sasabihin ko yung fishball eh. Kaya nga, Kami rin ganun, fishball, tas yung mga kwek-kwek. Tapos pag nagtitipid kami, ang tanghalian namin yung 15 pesos na spaghetti para makabili kami ng magic cards. ganun din ba yung ganun din ba yung style nyo parang style namin? Oo, Yung ganun din. yung 10 tama. So nasa dago talaga ng architecture yan. Oo. Natatawa nga ako, sabi ko, ganun din kami. No? Pumapatol nung napapakinggan ko yun, naalala ko yung may nagkwento sa akin. Actually, graduate na ako. Yung mga next na yung nakilala ko sila sa office din. Pero parehas kami ng school, pero sila later batch. Sabi niya, sir, meron pa nga dati anlilugaw. 20 pesos na lugaw, pero unlimited. Sa una ka lang magkakaroon ng yung bawang yung mga seasoning na ganun. Ang laking tao nung office mate ko yun. Sabi nakalimang balik daw siya, tingin daw sa kanya yung ali. Kasi 20 pesos, ang ginagawa niya, pinapahilaw, iwalay niya yung bawang. So tinitipid din niya yung bawang. So 5 balik sa 20 pesos, lugi-lugi yung alam mo, yan ang talaga struggle natin ng mga college days natin eh. Pero ang tanong dyan, tayo lang ba naka-experience sa ganun? O kasi, syempre tayo, obviously, school natin, we are mixed sa school natin. Mixed in a sense na, like yung livelihood standard mo. Syempre, karamihan sa FEU, hindi naman mayaman. Mga middle, below middle, or below average. Isipin mo, paano kaya yung mga taga-Lasal? Ano kaya ang equivalent nila sa fish? Meron yata yun. Tuhog. Tuhog. Alam ko, Sark's Burger. Tusok the balls. Sark's Burger. Ang alam ko si tusok the balls. Gonna make tusok the balls. Manong pabili nga ng 5 pesos na fish balls. Fuck. Speaking of, alam mo, totoo lang yung mga ganun nung time na yun. I really hate yung mga konyotic na mga student. Yung mga, oh my God. Yung mga ganun magsalita. God, grabe. Alam mo, buisit na talaga ako. Diyos ko. I mean, for me, may kanta nga yung Yano, di ba, ganun, konyo. I don't know. Pero yung wala namang mayaman na meron ba sa FEU? No. As far as I Wala remember, naman. walang ganun sa FEU. Parang pantay-pantay lang tayo, tas kapag alam mo yun, meron nakaangat-angat, alam mo yun, merong laptop, nagdadala ng laptop sa classroom, doon nag-AutoCAD, parang wow. Pero di ba syempre, baka yung parents niya nasa abroad, di ba? Kami nun, dinadayan namin yung AutoCAD pag exam eh. Pre, si Sebas ka na yung instant exam. Grabe, no? Talagang, pagbabalikan mo talaga yung mga AutoCAD na yan, mga, grabe, yung time na yun, bagong-bago na talaga sa atin yan. Inabutan nyo ba yung AutoCAD na pag naggagawa ka ng lines, bibilangin mo yung coordinates? Coordinates ang input. Alam ba kung... Kanya R14. Oo, R14. Kaya bad trip ako, ayoko gawin. Ang R14 kasi more on commands. Ganun nga. Magta-type ka talaga ng commands, hindi yung line, tas mouse. Talaga, kaya naglalagay ka ng coordinate. Well, I think naabutan din naman natin CAD, pero yung mga unang version ng CAD yun. Pero yes, R14 is I think yung pinakauna di ba? Ito nga, sa office namin siya, natatawa nga ako yung nagkukwentuhan kami regarding about. Kasi, syempre, karamihan, yung time na nagkukwentuhan kami, meron kami mga intern. Tapos, yun nga, pinapakita namin mga unang itsura ng PC. Tapos, sabi ko nga sa kanila, di nyo ba alam dati yung PC, isang kulay lang yan. It's either green or orange. Wala naman. Bago na nga yung orange nun eh. Parang kakaiba ka na eh. Huwag mo ibalik ang intern. Huwag ibalik ang intern ako. Oo. Masyadong
Masyado akong ano diyan sa intern. Oh, may mga kasi alam mo to, may mga so mga listeners syempre may mga intern kami ano, may tsura talaga, meron kami isang intern alam mo, ang kahawig niya sa Sandara Park na boyish. Oh. Oh. Yeah. Tapos Actually nga yung mga yun nga minsan kano ko sa WeChat eh. Actually meron ako isa taga alam ko kilala ni Mark yung taga Australia. Mini-message ko yun. Message lang naman. Nothing wrong. Diyan asawa mo. Friends lang naman. Wala, okay lang yun. Ano naman, to listeners, ako si more friendly ako. Sobrang friendly. Sobrang friendly ako. Tingnan mo, si Chai nga, tingnan mo, first time lang namin nakita, pero di ba? Siyempre. Wala na asawa mo eh. Nisip ko na lang asawa kita eh. Hindi, actually, Chai, ganito ako may pag-usap sa asawa ko kung alam ni Mark yun. Kalog. Ganito ako makipag-usap. Wala kung kung kalog talaga. Pero alam mo, Chay, ang nami-miss ko lang doon sa office natin noong time na nag-work, sa dati nating office, is yung siya lang yung amo natin na mahiling sunset break. Yes, so. Diba? Sunset break, music break. Siya lang yun eh. Naalala ko yun eh. Oh, Chay, relax ka lang. Pero gawin mo to. Relax ka lang, pero siya yung siya yung tipo nagpapastress sa'yo eh. Gano'n naman yun yung time na nilait-lait niya ako dun sa ng project ko. Hindi ko na babanggitin Pero alam ko you guys really back me up nung time na yun. Talagang nakita niyo talagang na sobrang na-frustrate ako. Kasi di ba meron tayong logo nung time na yun. I think it's a clothing store or whatever. Di syempre, letter J. I don't want to say the name Pero alam ko, naalala mo to eh. Sinulat niya yung letter J na yun, di ba? Ini-sketch pa niya yung J. Gusto ko ganito yung J mo. Di syempre ako naman, pinotoshop ko din yung J. Talagang yung tuwang ng J na yun. Alam mo yun? Yung puwet ng J na yun, buntot ng J. Talagang alam mo yun, talagang pinotoshop ko pa, inayos ko pa. Kadulo, galit na galit siya eh. Sabi niya, nakikita mo ba to? You have no eyes. You don't have the right to be an architect. Nasa likod ako niya, sabi ko. Tapos may hawak ko yung ballpen. Tipong sabi ko, saksak kita ng ballpen. Tangin mo talaga. Tapos kadulo-dulo, tinaypla niya yung letter J. Ito ang gusto kong J. What the fuck? Yun yung first time na frustrate ako doon sa amo na yun. Masabi ko lang sa amo namin eh. Jackpot yung amo natin kasi ang ganda ng asawa eh. Yes. Actually, marami din ako natutunan doon actually. This one of ako din naman. Nung kanina nga sabi mo nga yung sa last episode nyo, pag pumasok ka ng architectural firm, totoo yun, wag mo hangarin masyado yung malaking sweldo. Hangarin mo yung makakuha ka ng knowledge, experience as much as possible. Mas maganda nga yung marorotate ka actually. Pero doon actually, marami ako natutunan doon. Sayang nga ito. Kumbaga yung foundation ko sa design and yung pag-iintindi sa mga working drawings, doon ko talaga na, ewan ko, hindi naman siya nagpamayabang. Tawag nga sa akin ng mga intern natin doon is master hanggang ngayon, yun pa rin tawag sa akin, natatawa ako eh. Tumawag ako, last time na tumawag ako doon sa office na yun, ang tawag pa rin sa akin, Master Chai. Wala, ako ang ano ko doon sa office niya. Well, actually, ang maganda din naman nung nangyari sa office din. Syempre, di ba nga, for starters, yun yung ginagawa ko. Kumbaga na-train ako maggawa ng presentation drawing na. In other words, ang natutunan ko naman sa office, most of it, I admit, is how to adapt. Lalo na yung sa presentation-wise sa project. I learn how to adapt. So, yun yung kagandahan doon. Kasi syempre, kumbaga, pumasok ko doon ng very, very, wala talaga wala ko paano gawin yung program na yun or whatever. Doon talaga ako natuto. And nagamit ko siya. And like I said, fast forward to now, nandito na ako sa Macau, which is thankfully sa inyo rin. Kasi nalala ko nung time na gumagawa ko doon. Di ba nga, syempre, medyo nag-improve na. And I remember, sabi po nga sa akin, Mark, gumawa ka na ng mga sideline, makakakuha ka ng mas malaking pera kaysa sa sweldo mo rito. So yes, I did have that sideline. Ang pinakaiba nga lang, nalala mo yung first ever sideline ko, yung architect na pumunta sa office natin or whatever, or somebody referred that architect to me na yun nga, hindi nagbayad. Hindi siya nagbayad? Yun. And I remember, baka nagbayad, hindi lang sa'yo. Hindi siya nagbayad siya ng una, pero yung the rest ng half payment, hindi niya binayaran. Tapos ang nakakatawa doon, syempre, parang I think, nag-refer ang engineer sa baba ng office natin. Di ba mayroon tayong engineer sa company doon sa baba? So, sinabi din sa akin ng matandang engineer na yun, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, ako rin din ako binayaran. Utagin lang yan. Shit. Ganun ba? Actually, yun yung isa sa maganda. Maganda rin siya sa resume actually. Nakita mo ba yung pangalan nun eh, di ba? Yung
pangalan ng company natin medyo bigati na rin yun eh. Pero, Kilalang pero kumusta na ba architect sila yung ngayon? It's a Actually, malaki na. Kaya ayoko magbagit ang name at the company. Mahirap na. oo. Yeah. Sabihin nyo nga, ibiblip ko na lang. Na, biblip mo? Curious ako, pre. Curious ako, hindi ko alam. Ang company name namin is partner. So, blip po tumawa. No? Yun eh. Yeah, so far, kaya naman, dahil kasi co-owned ba, di ba? Kaya, yun. So, it's a small company, but yet, the name is quite famous. Kasi during the time na I worked to that company, medyo marami tayong ilan ang main architect natin, yung boss na, yung ating architect na taga-design talaga, si Master Sir Ariel. Doon pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko alam. Pero tingin ko andun pa si yung huling tawag ko doon, siya yung nakontak ko eh. Siya yung nakontak ko eh. Grabe, tagal na, no? Oo. Tagal na, loyal. Kumbaga, kung may loyalty award, siya talaga bibigyan ng award. Yeah. And dami. Alam mo yung the way siya mag-design, very fast. If you're gonna transpose yung drawing niya sa CAD, walang kahirap-hirap. Kasi kumbaga, pag dinrafting niya yun, scale. Na to the point na pag sinukat mo talaga, sukat talaga. Halos kukopay mo na lang. Unlike other architect that we know, the boss today, super sketchy, yung kailangan yung gagawin mo, mamagicin mo na yung gawa niya. Minsan nga matatawa ka nga, nagreklamo pa sa akin one time. Sabi niya, di syempre, wala nakaintindi ng sketch niya. Kahit yung project manager, hindi naintindihan yung sketch niya. Tapos nagalit siya kasi, hindi mo pa nakikita may line dito, yung pinoint out niya na may extra line doon ko lang nakita, ang line pala yun, akara ko parang binura. Ganun kasagawa yung sketch niya, pre. Grabe, no? Si-strip nila, isipin nila, nagigets nila yung Isang isang parang nagiging practice ng isang architectural firm. Lalo na pag iba yung design department versus do sa documentation department. Yes. Ang iniisip ng design department, pag binigay ko to sa'yo, naiintindihan mo lahat. Kumbaga parang psychic ka. Ay, kaya gusto nito mangyari. Yep. Pag nagtanong ka naman, parang maasar pa, hindi mo ba hindi ka ba nag-iisip? Parang gano'n, parang masabihin sa'yo, hindi kasi kayo nag-iisip eh. Dapat alam nyo na yan. Parang kailangan ba sa inyo spoon feeding? What the hell? Ano yan eh? Design yan eh. Iba yung preference mo, iba yung preference ko. That's Paano right, kung gusto that's right. ko gawin ganyan yan? Pag binigay ko sa'yo, mali pala. Yep. Di ba? Ganun For yung who listening right now, kayo mga first time job sa architecture, I hope may trabaho kayo hanggang ngayon dahil of this pandemic. Pero may mga amo talagang ganyan or may mga ka-office mate kang talagang, alam mo yun, wala talagang alam. I mean, may alam sila in a sense na, oo, magaling sila mag-design. Yes, they have the idea. Pero, Graduate sila. yes, pero ang point doon, hindi nila alam kung paano gawin yung trabaho mo. At hindi mo naman din sinasabing kaya mong gawin yung trabaho nila. Supposedly, it's a team effort, which is not easy to find a boss that is a team player. I think I have one boss na team player as far as I remember, yung second job ko. Yun ang napansin kong team player talaga. Kasi kahit matanda na siya, talaga nakikisabayan sa amin mag-own. Na to the point na kami na yung sinasabi namin, sir, matulog ka na. Kasi nagda-drafting pa rin siya eh. Gabing-gabi na, isang daling araw na. Tapos mayroon kaming crunching na deadline. Yung mga boss na tipong ride or die. May tanong ako may tanong ako kay Chay. Kasi ito yung ina-experience namin sa office ni Mark. So, ang tanong ko lang sa iyo is, ikaw ba, pag pinagalita ka ng taong marunong sa CAD, tapos anong reaction mo din sa taong papagalitan ka, walang kaalam-alam sa AutoCAD? Anong feeling ng ganun? Kasi sa amin, sabi ko nga kay Mark, mas respetado ko ang taong kung ito nagsabi sa akin na mali ako, na mabagal ako, maniniwala ko, marunong siya mag-CAD. Kasi nararamdaman niya yung ginagawa ko. Rather than yung mga tao na walang alam sa paggawa ng AutoCAD, nag-aabang lang ng end result, then kapag mali ka, ikaw papapagalitan. So far, wala pa naman akong na-encounter regarding papagalitan ko tungkol sa CAD. Ang na-encounter ko yung papagalitan ako tungkol sa design. Pero regarding sa CAD, wala naman. Sa Revit, meron. Yung tipong sabihin niya, dapat gusto niya. Kasi Revit, actually, depende yan kung paano yung approach mo, kung paano gamitin Revit. Ngayon, kung may yung taong sabihin natin superior mo, gusto niya ganto mo siya gawin. Itong gantong method. Na alam mo meron kang mas alam na mas efficient, nakakaasar kasi yung gusto lang niya yung gagawin eh. Papahirapan lang pinapahirapan ikaw, hindi siya ang mahirapan kasi nakakaasar talaga yun. May iba kasi na alam mo yung mema lang. Tulad nung dati, naalala ko to, merong design si Mark na ako sa auditorium yata doon. Pina-check niya. Then yung isang magmemema naming parang manager doon sa aming kumpanya, alam mo naglagay lang na isang ilaw. Kaya komento niya, isang ilaw, napaka-importante.
Isang ilaw lang. Ganun pinakita sa akin ng Mark. Ha? Ang tagal niyang tinignan nyo. Yun lang ang comment niya. Comment niya. Saka Hindi niya may tinignan yung may mga whole ganung klaseng picture. taong, sorry. May mga ganung klaseng tao kasi nga pretender. Parang dyan yung main boss. Sige, kunya, nag-work ka. Pero pag wala yung boss, wala din. Papasa niya yung trabaho sa iba. Yun yung nakainis. Oh, parating ganyan. Actually, maraming ganyan. Na para lang makitang na parang, hindi, ako superior mo. Kailangan may masabi ako. Yeah, yun yung mga worst part sa realidad. Which is, I think nung college din tayo, may mga certain student din namang mga ganyan. Alam mo yun, makikita mo na eh. Mayroong certain student na they are built to, or they are like, makikita mo na eh, may student na talagang bossy, na tipong, Bossy, alam mong, palautos lang, o may student talaga na team player all the way. May mga ganun eh. Ako hindi ako ganun. Baka mamaya nagrereklamo tayo ng ganito kasi hindi pa tayo amo, di ba? Wala pa tayo doon. Yes. Pero diba, actually, naranasan ko rin naman na magkaroon ng subordinate. Pero hindi naman ako ganun. Hindi naman ako ganun. Kasi naranasan nga natin na dapat hindi sila ginaganon eh. Yeah. Ako kasi meron din ako experience na ganyan. Nag-handle ako ng tao. Alam mo, to the expense pag nagpapabali ako ng tao na own pocket, pera ko ginagamit ko. Saka yung kapag tanggalan, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Iba pinapakusap ko kasi hindi ko talaga kayang magtanggal ng tao. Sa totoo lang. Hindi ko kaya magtanggal ng tao. Sa mga listeners, kasi sa construction kasi, syempre, mag-hire ng maraming tao yan sa una. Yes. Eventually, pag patapos na nagtatanggalan, syempre, wala na masyadong natatapos na yung project. So, ang mga inuuna naming mga tinatanggal is mga single. Dapat, logical naman yun. Inihuli namin yung may mga Tapos pinapangako naman namin sa kanila, kapag meron pa ni bagong project, sila kukunin namin, pero nasa kanila na yun. Kung babalik sila sa amin or not. Kaya yung isang naisip ko, naranasan ko na maging amo, di naman ako naging ganun. Naging asshole na nararanasan ko sa ibang amo. Diba, tingin ko yung mga nagiging asshole lang, yung mga hindi dumaan sa ganun, naging boss na lang agad. Yung straight through, naging boss. Kaya hindi nila alam yung hindi nila nararamdaman yung pag nanggaganon sila eh. Kasi hindi nila naranasan eh. Kaya wala silang attitude yung parang sympathy, yung compassion na. Kasi parehas lang naman tayo. Ganyan din ako nung nandiyan ka, naging ganyan ako eh. Ganyan lang rin yung alam ko. Kaya ituturo ko sa iyo ng maayos, hindi kita papagalitan ng Hindi, or baka naman siya. Nagkaroon naman siya ng siguro baka naman noon yung nagsisimula siya, asshole na yung niya. So gumaganti siya ngayon sa mga matwa. Inadapt na lang niya. Kasi inisip niya mas effective to. Kasi di ba actually ngayon, before, nung mga bata tayo, pinapalo tayo, di ba? Ngayon ba, ako never ako namamalo. Pinagsasabihan ko lang. Kasi iba na eh. Kapag namalo ka na ngayon, makukulong ka na eh. Not like before. Before kasi wala pang bantay bata. Not to mention may social media, hindi mo alam na sineta pala ng anak mo yung yung phone niya nagre-record. Tapos camera. 'di ba? Tapos syempre, kumbaga makikita mo sa first part ng video, may nangyayari talagang may nangyari pang iba bago mo siya pinalo. Kumbaga may legit reason ka at yung time na pinalo mo siya, hindi naman talaga malakas. Pero, syempre, na-enhance ng audio ng camera. You know? Tapos, alam niyang nire-record niya. Di syempre, iyak siya ng todo. Right? Kahit di pa lang tumatama. Talaga. Di ba tumatama? Wag po. Tapos, malay mo yung bata marunong mag-edit ng video. Tapos nilagyan yung mali yung angulo. Mali yung angulo, silagyan ng dub. Papatayuin kita. Yung mga ganun ba? Hindi naman pala totoo. Grabe. Iba na rin kasi mga bata ngayon, kapag paganin yung mga bata ngayon. Yes. Mga Inglesero, alam mo mga UK accent pa. Ang bira, yung anak ko na una pang nagkaroon. Actually, mayroon na akong channel dati pa, nung lumang pa to eh. Yung YouTube channel ko is yung kailangan may number kasi marami kayong user. Ngayon, yung anak ko, mas marami pa siyang content sa YouTube. Nagde-demo ng mga Minecraft. So, nung pinanood namin, lupit mag-English. Diba? Yung mga bata ngayon, iba na. Saka mga bata I couldn't stretch it enough more. Sa mga folks who has children, especially girls. Okay, girls, guy, doesn't matter. Bantayan nyo talaga kasi ngayon social media is quite different. Yes. Lalong-lalo na, like I said, masyado ko binabash ng program itong app na to, pero yung TikTok talaga, it's
dual purpose yan eh. It's either it's a good thing or it's a bad thing. But most likely for me, it's a bad Oo. thing eh. It's starting to be really a bad thing kasi, ano mo yun, yung mga, like I said, yung mga so-called, eto pa hindi ko magets nung araw, pag sinabi mong model ka, you need to work hard being a model. You know, may agency ka, may talent agency ka, you know. Ngayon pag sinabi mong model, minsan, hindi ko, ang words na hindi ko maget, una-una, Instagram model. I don't get it. Tipong, lahat na lang, model na eh. Alam mo yun? TikTok model, Instagram model, ano pa ba yung isa? Snapchat model, katulad-dulo yan. Actually, mga yan eh, mga ano lang yan eh. Papunta na or nandun halfway or already in the door of porn industry. Yun lang yan eh. You know, I'm just being real. Model. Ha? Ano yun, Mau? Magkakaroon ng architect model, wag kang mag-alala. Okay, first of all, we need to slim down. We need to work out para naman eh pwede makasuot ng speedo, you know? Para pag medyo lumihis yung ating balls, motherfucker, you... No, bali magkakaroon ng architect model, so we gonna use G-string but in reverse. Naka-reverse siya. So, man, may reverse pa-side G-string. boost, kuya. That's the shit. Abangan ko yan. Hindi, pati daw guess eh. Hindi na ako magigets. Oy, huwag kang ganyan, Mau, kasi baka next time meron tayong guest na babae. So, Yun nga iniisip ko, paano kayo pag nagka-guess kayo ng babae? reverse G-string. Hindi everybody happy. Titingnan ko, ganito pa rin kaya yung ka-lively, yung dynamic ng show pag babae. Behave. Baka wala na magsalita. You know, dapat meron tayong disclaimer. First of all, we are not sexist, and if ever na may masabi kaming hindi maganda na sabihin natin is sexist or offensive sa mga girls or whatever, we apologize. You know, Patawarin niyo po kami. O nga, yun yung mga dilemma na what if pero kami yung guest na babae. Ganito ba kaya kami magsalita? Bulgar na bulgar. Yung mga G-string na reverse, baka just ko, baka mag-quit yun. Baka mag-logout na lang bigla. Worse, baka umiyak pa, magdadrama pa, then may makikita na lang kayong kumakatok. Meron po kayong summon sa court. Not to mention, baka ma-viral tayo, pre. Violence against women and way. children, di ba? Oo. Alam ko, may kaso yan eh, violence against women and Tapos children. may kasama pang cyber something kasi cyber libel. Oo, dahil nasa online. Mark, huwag tayo mag-guest ng babae, natatakot ako. Don't worry. We will be wholesome pag may babae. Di ba? Kaya ang problema kasi, baka hindi ko mapigil, alam mo naman ako. Kahit sino na lang, ganito ako makipag-usap. Yun lang. Grabe. Itong, well, anyway, all I can say, itong ginagawa ngayon, it's nice that we are doing podcast. It's nice na ngayon na meron tayong mga guests. Kasi, like I said, yung mga unang podcast na grabe, wala kami kalalang paano simulan to, no? Kaya I keep telling sa mga friends ko or whoever's listening to this podcast, I'm gonna tell you now, listen to all episodes except episode 00, the pilot episode, because that episode is shit. Really trashy shit. It's like a dual-edged sword. It's either you will say, okay, let's give it a chance, or fuck these guys, man. Yun lang yung masabi ko. Pero okay naman. Nag-enjoy naman ako sa car pag that's good. Kasi lalo na pag traffic, gusto mo yung talk kasi para matatawa ka, makaka-relate ka eh. Yeah, we, as much as possible, I keep telling to mga sa friends natin and sa inyo rin mga listeners, we are trying our best to make this podcast more lively and more interesting, and we are trying to have, not just our friends and peers na maging guests. Maybe, of course, we will start sa mga friends namin, kakilala namin, pero as much as possible, we want to be diverse. We don't want to be stuck na more puros architecture na lang, right? So I think one of the alam mo yung unang namin podcast namin kami dalawa, then eventually nagkaroon kami ng guest, and then not related to architecture, then eventually nagkaroon din kami ng guest na yun nga Australian, yung pinsan ko. So you imagine we are trying to make it more international ka nga. Kasi nga that episode is 98% English. Grabe, ang hirap nun ha. Alas maubusan ako nun. Yung amo ko is good for 2 hours lang. Nanikip dibdib ko nun eh. Tapos parang nagmanhid din yung kamay ko. Alam mo. Buti hindi dinugo yung ilong. Hindi, ko lang kasi si Mark, no? Anuhin ko lang dyan sa pilot episode kasi at saka sa mga naunang episode namin hanggang episode
plate number 3. Kaya naisipan namin magkaroon ng guest. Parang, alam mo minsan, yung nangyari sa podcast na yun, parang nonsense lang kami. Totoo lang. Nag-usap lang kami para, may sense may mga pinagsasabi namin. Pagtawag na lang tayo ng isang tao. Kasi mas magandang ano rin yung medyo random. Kumbaga, hindi mo na-expect na pag-uusapan ganun. Okay din, actually. Kaya sinasabi ko nga because yung pizza ko nga, sabi niya nung time na yun, so you guys, do I have any question for me and whatever? I said, no, we don't have any question for you, man. We're gonna keep it organic. It's much better because we're not a talk show. So first and foremost, we're not a talk show, and I think it's much better because at least we try to maintain a comedic discussion with one another. Hopefully to be comedic. Yun lang yun, hopefully. Hopefully to be a comedic. But comedic and informative at the same time. Yes. Yun lang. Info-comedic. May bago akong word for info-comedic. Info-comedic. Oh, yes. Hashtag that shit, man. Magandang description sa ano, no? Info-comedic with medical. Sumobra na. Medic. Info-comedic. Info-comedic design. Ito pa natin. And development. Ay, ano pala no, may sabihin lang pala ako no. Bali to the listeners, we have a new FB account, IG and Twitter. So it's helped by Calvin. Shout out to my cousin Calvin Copley. Yeah, shout out to him. Yeah. So we have a new FB, so it's Architalks Podcast. And for IG it's Architalks. And Twitter we have Architalk Show. Okay. Yeah, with single S. Yeah. Yeah, kasi fuck yung ano. Dumadami na platform, yes. Oh. Kasi yung ano kasi fuck yung Twitter kasi kailangan kasi You know, hindi pwede lumagpas ng 15 eh. Ganun Bad ba? trip eh. Ito sabihin ko. Actually to again to all the listeners na nakikinig sa amin ngayon. First of all, thank you pag tumagal kayo ng ganito katagal na nakikinig sa amin. Pero ang sabihin ko sa inyo, yung name talaga namin Architalk is not really the original name. Kumbaga naghahanap kami ng name para sa podcast namin. So, ang hirap mag-isip ng name eh. So, we have, sa unang suggestion ko nga, si Archie Chat. Tapos sabi niya, no, gawin natin Architalks. Okay, fine. Architalks sounds nice, sounds better. Ang problema lang ngayon, pag tinap yung Architalk sa internet, may isang lalabas na Architalk na talagang architectural talk, seminar or whatever, by Indian people. Yun lang yun. Kaya sabi ko nga, so, iba ano nila, pronunciation nila, it's Architalk. It's Architalk Podcast. It's Architalk. So, anyway, just want to say thank you, Chai, for joining our podcast right now. It's a great episode, I think. Sumakit yung kakatawa. It's a good reminiscing our, and it's nice to see you. Nice to see you again. It's been a while. It's been years. Thank you. Anytime. Yeah, it's been years. Hey. Sana mga guest din ako uli. Sure. No problem, pre. Parang bitin kasi hindi tayo umabot sa politics eh. Gusto mo ba? Patuloy pa natin. Sige pa. Joke lang. Okay. Kailangan pa magluto. Ito na. Okay, next time then. Next time. By that time, marami na tayo Kasi alam mo, kasi iniiwasan namin ng baka kami, anti-terror bill. Yung gusto kong But anyway, don't worry. May next na pa tayo. May next na pa tayo, Chai. Maganda siguro if that would ever happen about talking about politics. I think we need to invite one of our friend also, si Jeff, because he's yung friend kong si Jeff Morales. Shout out, Jeff. He's every time na nagpo-post regarding about politics or any other topics, like I said sa unang podcast, nakaraang podcast namin na Take Two, he's really good at that. Lalo na gusto masyado informative, which is nice. Lalo na original recording namin, grabe. Nainis talaga ako. Sayang na. Hindi ko pa na-record yun. Boses ko lang na-record ko. Ang dami kong doon, pasabog doon. Mga pasabog susunod sa ating podcast. Actually, Chay, nag-name drop kami doon. Nag-usapan kami na i-brief namin lahat ng sasabihin namin pangalan. Kasi nag-name drop talaga kami. Oo, nag-name drop talaga kami na kung sino yung ngayon. Oo. Yeah. Ay, ano pala, Mark? Saan makikita si Chay? Chay, promote. Promote yourself, Chay. Sa Instagram ko, Chai_Siangco. Usually sa Instagram ko yung mga street photography ko na natigil dahil nga sa COVID. And then for my music sa Blackwing Chai 0101 music. I post original music. Nice. Pero hindi ako nagbi-video kasi ayoko rin pakita mukha ko. Don't worry, itong podcast naman namin is audio podcast. That's nice. Okay, so thank you. Promote your video, man. Yung video mo na
Na? Yung video, siya yun, di ba? Yung video na... Yun nga yun. That is his channel. Yun na yun. Yes. Yeah, Blackwing. Anyway, don't worry. We will put it in the 0101 description. Music. Sa ating episode, we put the description below. Baby mo. Link. Yeah. Actually, yung isa doon sa video doon na untitled na biro, yung anak kong babae ang gumawa ng animation. Wow, that's Check it nice. out. Wow. Maraming natutuwa nice. doon sa ano na yun eh. All right. Nice. We need to check it out. Hey guys, if you enjoyed this clip, please hit the subscribe button, like, and share. And if you want to listen to the full episode of the podcast, just click the link in the description down below. Or you can subscribe to us to Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, and other podcast apps. You can also follow us on Twitter, Instagram, and Facebook. Just type in Architalks Podcast, and I'm sure we will pop out. All right, people, we are out. Peace!